الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وعونا وصدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ووفقنا لما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah ya ikhwani wa akhawati, ito po yung una nating muhadara na sa Introduction to the Science of Crime and Punishment or Introduction to the Criminology and Punishment. Depende po sa inyo, no? Okay, barakallahu fikum. So dito ya ikhwani wa akhawati, ilmul ijram wal iqab. So ang ilmul ijram wal iqab sa Arabic po, muqaddima fi ilmil ijrami wal iqab. Sa Arabic ay marami pong translation. Ganun po kayaman ang lugatul Quran wa lugatul Arab. Sinong Arab? Arab. Of course, yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? At yung mga ahlul jannah, no? Inshallah lahat tayo makakapasok sa jannah biidnillahi ta'ala. Qul amin. Amin. Okay. Amin. Barakallahu fikum. So, itong subject nito ya ikhwani wa akhawati ay madkhal po, no? Introduction sa sa Islamic criminal law, sa criminal law general part at saka criminal law private part. So meron tayong general part, meron tayong section part or general section or private section. Kahit anong translation diyan, no? Isa lang 'yan. Barakallahu fikum. So, yan po ay ito, hindi natin pwede kukunin yung bukas na subject natin na criminal law na general part kung hindi natin makukuha ang introduction to the science of crime and punishment or introduction to criminology and punishment. Barakallahu fikum. Bakit marami siyang pangalan? Mayaman po siya. Barakallahu fikum. So dito ya ikhwani wa akhawati, sa subject natin na ito, sa unang muhadara, ano po yung nalalaman natin? Ano po yung pumasok sa isipan natin yung sinasabi na criminology or crime or punishment? Tafadhal Akh Walid. Ngayon, college na tayo. Uploaded. Apply natin yung college. Yung naisip ko po sa dalawa na yan, parang sila po ay parang magkadikit po sila, interlace. They are interlace. Parang in criminology, it is study of crime, science of crime, while the punishment is the ano yung magiging punishment sa science of crime, sanction. Kung baga po sa napag-aralan ko dati, dyan po sa inyo, sanction, crime sanction. Yun po, introduction, yun po. Masya Allah, barakallahu fik. Naam, sanction. Pwede. Sanction. So sanction, saan siya malalagay? Punishment or crime? Yung sanction. Punishment. Punishment? Aha. Punishment. Pwede. So pwede ba magiging sanction din sa crime? Ay, Doc, kasi kung pala dagdag ko lang pala, Doc, yung introduction to criminology, siguro yung pag-aaral po natin dyan is puro crimes and punishment, iba din yan. Kasi meron sa introduction to punishment, iba't ibang punishment. Kumbaga, merong sa under sa muamalat, yung mga punishment, mga ganun po, muamalat, di kaya yung mga family matters, katulad ng punishment sa zina, punishment sa pagdanakaw, hindi lang crime. Siguro mapag-aralan din natin sa introduction of madkal dyan is yung punishment ng nakapag siguro sa akida, sa shirk, parang ganun, o depende, o general. Ay, Islamic
Islamic to Doc o Ito, general? general. Ay general, With Islamic. sorry po. Opo. Opo, Ito ay siguro po kwan. Opo. yung Ito ay criminology yung opo, para tayo ng pulis. opo, Actually, tapos opo. para sa Parang diyan gusto pag-aaral ng yung enforcement. criminology. Opo. Opo, law enforcement. Ngayon, hindi na tayo LLB Aqualid. Criminology na tayo. Barakallahu fikum. Hindi, biro lang. So dito, Aqualid, lahat kayo ay hindi tayo magiging criminology, no? Pero isa tayong mga criminology. Ibig sabihin, pwede tayong maging pwede tayong magiging LLB. Masya Allah, kompleto po kayo. Barakallahu fikum. Dito, ang ibig sabihin ay ang subject na ito ay kanun al-wad'i. Positive law ito. Positive law. Pero combine sila sa Islamic law. Combine natin. Kasi bakit combine? Dahil po ay LLB in Sharia and law. Wahakada. Hindi lang tayo sa positive law. Yan pong kaganda. Introduction to the criminology and punishment is the study of crime, criminals, and society response, including the scientific analysis of law-breaking cause. Aha. Yan po yung, basahin lang niyo yung sinabi ni Sister Dayan. Yan, tapadali Sister Dayan. Explain mo sa amin yan. Barakallahu fik. Tapadali. In short, one minute. Pahaba. Opo. Opo, barakallahu fikum. Hasanan. Mumtaz. Sister Dayan, si Akhulid. Gusto ko marinig si Sister Lina. After that, Sister Fatima. After that, pasok tayo. Yala, Sister Lina, in 1 minute. Bismillah. Criminology po, ito po yung pag-aaral ng mga ng krimen. Habang ang punishment, ito po yung sistema ng mga parusa na ipinapataw sa mga krimen. Yun lang po, in short. Mashallah, mumtaz. Sister Lina, mumtaz. Sister Dea, mumtaz. Sister Akhwalid. Akhwalid. Hindi po sister, sorry Akhwalid. Barakallahu fikum. Yala, Sister Fatima. Tafaddal, Sister Fatima. Yan po ang criminology, yung palang pag-alala natin ng mga causes, consequences, mga prevention ng crime, scientific pag-aaral ng criminal behavior, ang criminal justice system, mga siguro yung prevention niyan, kung may mga solution ba or mga rehabilitation programs para ma-support yung mga victims or the families of victims, para ma-reduce din ang crime tsaka ang societal impact. Parang kailangan pag-alalan ng mga biological and psychological and social mga factors na nagko-contribute kung paano na nagkakaroon ng crime. That's all. Barakallahu fikum, Sister Fatima. Mumtaz. Okay, proceed tayo. Sorry. Lahat kayo mumtaz, Masya Allah. Okay. Ngayon, i-define natin yung crime at saka punishment. So, una muna tayo sa ijram. Ijram, crime. Any act or omission that is legally or religiously prohibited, resulting in legal accountability or punishment. So in Arabic po, al-ijram huwa kullu sulukin aw fi'lin yasdur anil fardi mukhalifan lil qawaidil kanuniyya wal dawabit al ijtimaiyya wa yu'addu tahdidan lin nizamil am wa yastawjibu tadakhula تدخل القانون بفرض جزاء أو عقوبة وهو ظاهرة اجتماعية مؤقدة تتداخل فيها الأوامر النفسية والاقتصادية والثقافية. Dito yung thaqafi.
no? Yung Islamic, yung culture, thaqafiyah. Okay. Inshallah may kitab po kayo inshallah. Mga baka 1 month matapos natin yung kitab natin dito. Don't worry. Okay, bismillah. Ano 'yun? So sa crime po, no, kahulugan ng ijram, criminality, no, nandiyan sa kuan natin, explain natin 'yan. Sa legal po na pananaw, sa legal perspective po, ang ijram at yung crime ay tumutukoy sa anumang gawain o asal. Pag sinabi natin gawain o asal, yan po yung act or behavior. Na, anong behavior yan? Tafaddalo. Anong behavior? Okay. Behavior na lumalabag sa batas, sa legal rule. Kaidatul kanuniya, sabi ko sa inyo, kailangan po, hindi natin makukuha itong introduction to the science of crime and punishment pag hindi natin makukuha yung introduction to the study of law. Allahu Akbar. Kailangan mapasok na sila doon sa last semester. So dito po, kaidatul kanuniya. Matatandaan pa ninyo ilan ang kaidatul kanuniya? Ilan ang legal rule? Matatandaan pa ninyo? Lumabas yan sa exam, no? Pero hindi siya yung mga kapatid lang niya. Masya Allah. So lumalabag po sa batas, no? Yung legal rule, kaidatul kanuniya, sumasalungat sa norms ng lipunan. Ano yun? Yun po yung sa English na social norms o dawabitul istimaiya at nagdudulot ng panganib sa kaayusan at kapayapaan ng lipunan, nizamul public order. Kapag may ganitong paglabag po, obligadong mag-intervene ang batas sa pamagitan ng parusa, ukuba, sanksyon o geza wa hakada. Bimaana, ano yung legal term? Inshallah, pag-aral natin yung legal term sa anong days yun? Sa Tuesday, inshallah. Sa legal terminology in English and Arabic, inshallah. So, pag sinabi natin sa sulukul ijram, sa Arabic, pag sinabi natin na sulukul ijram, yan po yung criminal na asal. Yan ang legal term niya. So, legal term, sulukul ijram, criminal na asal. Anumang behavior na lumalabag sa batas. Pag sinabi natin na kawaidul kanuniya, yan po yung legal rules, mga umiiral na batas na dapat sundin. May apat po tayo na legal rule. I-review lang ninyo yung kitab natin. So, ad-dawabitul istimaiya, yan po yung social controls. Hindi po flood control, no? Social controls, akhwalid. Ad-dawabitul istimaiya, social control, yan, nandyan na yung norms, customs, moral, standards. Kapag sinabi natin nizamul public order, nandyan na yung kapayapaan at seguridad ng lipunan. Yung ukuba naman, yung parusa, ipinapataw ng korte dahil po sa krimen na ginawa niya. For example, al-jaza o sanction, maaring administratibo ito, na criminal o civil penalty po siya. So, al-zahiratul istimaiya, social na phenomenon, gawain, may kaugnayan sa lipunan. Awamilun nafsiya, ito po yung sinasabi sa English na psychological factors, personalidad, mental health. So, awamilul iktisadiya, economic factors, kahirapan, kawalan ng trabaho. Awamilul thaqafiyya, culture factors. Ano yung culture factors? Gawi, paniniwala, kapaligiran, no? Marami pang iba. Ano example natin sa criminal na gawain? Criminal acts? Yung pagnanakaw, lumalabag sa karapatan ng pagmamay-ari. Pangalawa, yung panlilingnang, yung estafa o estafa. Ihtiyal sa Arabic, pagkuha ng benepisyo gamit ang panloloko. Physical assault, al-i'tida sa Arabic, pag-atake sa katawan ng tao. Paano 'yon? Physical assault. Pag-atake sa katawan ng tao, no? Sinaksak mo yung tao, patay na pala yun siya. Nakakalit, impossible crime po 'yon. Nakakalit. Opo. Okay. Opo. Pag sinabi na ittijar bil mukhaddarat, drug trafficking, yung drug trafficking po, ittijar bil mukhaddarat,
banta sa public order at kalusugan po. No? Nandito pumasok din yung kalima dito, al-jarimatul elektroniya. So, may subject ata tayo sa LLB na jarimatul elektroniya, cybercrime. Ano yung example ng cybercrime dito? Walang problema, Salahuddin, barakallahu fikum. Ano yung example ng example ng cybercrime dito? Cybercrime. Cybercrime. Aha. Yung kwan po, pag yung parang magkaparatang, parang backbiting po, parang ganun po. Kaya nga ba yung stud? Cybercrime. Nope. Hindi. Hindi. Another. Cyber. Sulat natin. Ay, yung kwan po, hacking. Cybercrime. Hacking. Nung panahon ng Roman law, mga Roman, wala ito. Hacking. Ano pa? Sino tumaas ng kamay? May tumaas ba? Cybercrime, hacking, ano pa? Maliban sa hacking. Scam. Scam? Scamming. Scammer. Pwede. Yusuf. Ano pa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May doxing. Naam? Doxing. Opo, pwede rin. Masya Allah. Ano pa? Fraud. May identity theft. Opo, tama. Barakallahu fikum, Yusuf. Fraud, online fraud. Tama, barakallahu fikum. Lahat niyan ay cybercrime. May isang subject na po ito, barakallahu fikum. So dito yung ikhwani wa akhawati. So ano po yung mga salik na nagdudulot ng kriminalidad? Yung what is the factors of criminality? What is the factors of criminality? Tafaddalu. What is the factors of criminality? Sa palagay nyo? College na tayo, Masya Allah. Poverty. Factors of Environment. Poverty. criminality. What is the factors? What is the factors? Tafaddalu. Isa-isa, dakika. Walid. After that, si Sister Fatima. Apo. After that, okay, bismillah. Environment and literacy. Environment and literacy. Pwede. Opo. Environment. Okay, barakallahu fik. Walid. Sister Fatima? Ano po, yung iba poverty rin. Poverty, tama. Opo. Psychological, social, mga environmental influences. Po. Pero, for example, yung taong wala ng pagkain, di ba? Gutom na siya. Nagnakaw siya. Yung Yes. taong nagnakaw, gutom na siya dahil sa poverty, dahil sa kagutuman, no? Nagnakaw siya. Ano ang hatol ng, dito yan sa punishment. No? Anong hatol ng Sharia or positive law? Ito yung sa punishment. So, ano ninakaw niya? Sarika ng pagkain para lang makakain. So, mapapatulan po ng kamay yan sa palagay niyo? Depende. Sa Middle East meron, pero dito wala. Wala. Pero hindi siya maputulan. Kasi pagkain ng ninakaw niya, hindi siya naabot. Makukuha natin yung reason. Opo. May reason siya, may reason. Kawawa naman. Community issues like poor parenting. Opo, pwede yan. Darura. Ano yung darura doon sa kwan? Darura po yung... Asal, Opo. Ano yan? Sa usulul fiqh na kuha natin? Ishab. Opo. A complex interplay of individual, social, environmental elements such as poverty, family, no? Dysfunction, peer influence, substance abuse, and psychological issues. So lahat yan ay factors of criminality. So, kung yan ay lahat, ano ang psychological factors niya?
Aha, saan yung mga psychologist natin? Hindi pa, wala pa. Kwan po, ah, Aha, philosophy. Ay, hindi. Ay, Ah? maapektuhan po yung kwan niya, yung belief, ay, hindi. Mahirap to eh. awamilun Philosophy nafsiya. study. Philosophy. Psychological factors. Ay, sorry about this. Opo. Yusuf, barakallahu fik, Walid. Anong psychological factors niya? Sa factors of criminality. Psychological factors. Awamil nafsiya sa Arabic. Walid, ano sa'yo? Yung kwan po, yung 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 hindi sa pagkatino ng isip. Hindi ba yung study? Hindi pagkatino. Personality disorders. Personality disorders. Personality disorders. Yes. Hindi matinong isip, hindi pagkatino ng isip. Ano kaya nangyari? Andun yung kapatid niya si trauma. No. No? Substance Impulsiveness. abuse. Opo. Mashallah. Marami po, no? Psychological factors niya. So, kailangan natin ng psychology. Mashallah. Okay. Ano naman economic factors? Yung sinabi ni Sister Fatima. Kahirapan. Ano pa? Economic factors ng factors of criminality. Kahirapan, kakulangan sa resources, no? Nagnakaw ang lahat dahil walang resources na makakain. Unemployment. Isa na 'yon, mashallah. Tama po, barakallahu fikum. Punta tayo sa cultural, social factors. Walid, tafaddal. Anong social factor? Awamilu thaqafiyya wal ijtimaiyya. Ng criminality. Factors of criminality. Discrimination and yung pagkapataas ng tingin. Pagkapataas ng tingin. Paano? Halimbawa, Explain natin. kami yung mas mataas sa iyo para ganun po. Or di kay nag-conflict yung mas mataas tapos yung discriminate kaya So tama may ba? kwan na yun doon. Meron daw mangyaring krimen doon. Opo, yun po. No, maling pakikisalamuha. Maling pakikisalamuha 'yon. Or exposure sa violence or dysfunctional family, for example. At marami pang iba. So ano ang application natin yan? Mas'uliyatul jinaiya. What is the criminality liability dyan na application natin sa legal? So makukuha natin yung, inshallah, yung actus reus. Ano yung actus reus? Mens rea? Yung actus reus sa Arabic po yan po yung, ano yung actus reus? Narinig na niyo ito, no? Anong language ito? Ito yung ginagamit ng mga Latin. Actus reus. Ano ibig sabihin ng actus reus? Ano yan? Ay, yung mga action or conduct? Action and conduct. Ano pa yung sinabi ni Sister Dayan? Ano yung sa'yo, Sister Dayan? Mga aktual. Guilty act. Opo, guilty act. Actus reus. Sa Arabic po yan po yung tinatawag na ruknil maddi. Makukuha natin yung ruknil maddi, ruknil ma'nawi. Actus reus, ruknul maddi, ang aktual na krimen na ginawa. Yan po yun. So, ano ang criminal liability natin? Mas'uliyatul jinaiya sa Arabic. Al-mas'uliyatul jinaiya o criminal liability. Ang isang tao ay naging criminal liable kapag natugunan ang tatlong elemento na ito. Anong tatlong elemento? Mga forbiddance. Ano yung forbiddance? Actions. Opo, guilty act. Socioeconomic status, poverty, lack of opportunity. Yes, tama, sister. Barakallahu fikum. Mumtaz, na abuse or neglect. Okay. Mashallah, maganda. Mga kwan nito, mga excellent. Yan ang gusto ko. Mashallah. Tafadhal, Sister Fatima? Yung actus reus, tapos merong mens rea, Mens rea? guilty mind. Opo. So, meron po tayong tinatawag na criminal liability. Kung may criminal liability, meron pong elemento ito. May tatlong elemento. 3 elements. May 3 elements of criminal liability. Narinig na niyo ito? Or nabasa?
Yung mga action po. Aha. Una, yung tinatawag na actus reus. Actus reus. No? Mashallah. Parang kwan na tayo, Latin na tayo. Yan po sa Arabic ay ruknul maddi. Ruknul al-maddi. Aha. Ano yung isa? Mens rea. Mens rea? Ruknul ma'nawi sa Arabic. Ruknul ma'nawi. Aha. Yan. Actus reus una. Pangalawa, mens rea, ruknul ma'nawi. Pangatlo ay an-nasul kanun. Al-kanuni. Ang ibig sabihin ng nasul kanuni, ang English nito ay legal provision. Narinig na ninyo? Hindi pa? Or nabasa? Legal provision. So ano yung actus reus? Barakallahu fikum, ruknul maddi, ang actual na krimen na ginawa. Actual siya na krimen na ginawa. Makukuha natin yan inshallah sa criminal law. Sa mens rea, ruknul ma'nawi, mens rea po, ang Arabic po, ang Sharia po ay nakukumpleto po. Ang Sharia, ang batas po, ang Shariatul Islamiyah, kinuha pa ni Napoleon dyan. Diyan nang galing yung mga kriminal ni criminal code ni Napoleon sa Sharia Islamiyah. May kwento yan. Barakallahu fikum. Sino ba ang abul kanon? Sino ang ama ng kanon? ng batas? Ang Roman law, French law. Okay, next time dyan. Barakallahu fikum. Dito yung ikhwani mga kawati, ang mens rea, yung intention, kalooban or knowledge. Yung intention. Intention. Mag-intent ka lang. Intent to kill. Hindi mo pa na? Ano yan? Hindi mo pa napatay. Papatayin mo pa. Okay. Pero ang kanon, nabanggit natin yan sa Introduction to the Study of Law, kapag intent to kill, anong crime? Ha? Okay, next time. Legal provision, pangatlo. Na? Walid? Anong Ustad, crime? kapag intent, yung alam ko lang po, Ustad, yung alam ko, pag intent to kill, tapos hindi ginawa, walang crime. Pero pag Pero kung ginawa, nagagawa mo, may crime. nagawa mo. Kung nagawa mo, intent to ano kill, yata yun? kung nagawa mo, may Homicide. crime. Pero Hindi, kung hindi mo nagawa, niya lang, aniya, ano yung Opo. niya? Intention lang, Intention. wala. Ang batas po ay, ano? Nagpapatupad siya sa ginawa ng tao. Pero kung iniisip mo pa lang yan, hindi ka, walang crime dyan. May external factor. Opo. Ustad, parang Doc, parang talaga, parang nakakonect talaga sa Sharia. Opo. Di ba meron po sa Sharia na kapag meron tayong sa akida na kapag nagniya ka, pwede mo ginawa, hindi yung kasalanan, pero good deeds. Tama ba, Ustad, Doc? Opo. Ayun po, Inshallah. parang nakakonect talaga yung law, tapos which means origin talaga is Sharia. Opo, Sharia talaga ang origin. Inshallah, ikwento ko sa inyo ang saan galing yung French law. Okay, barakallahu fikum. So, an-nasul kanuni, legal provision, may batas na nagbabawal sa ginawa. Ang tanong, kung walang batas na binabawal sa ginawa, patawan ba tayo? For example, hindi na sa batas na ang pagpatay ng aso ay hindi na sa batas. Bawal po ba sa batas yon pag napatay mo yung aso? Wala sa nas ng kanun. Wala sa legal provision ng batas. Sabi sa article na Walang crime pag ganun. walang crime. Sabi, opo. Yan po sa criminal law. So sabi sa article ng Jordan sa penal code, la uquba wala jarima illa binnas. Makukuha natin diyan sa baba. Inshallah. Okay? wala pong jarima,
Wala pong crime, wala pong punishment, maliban lang kung nakalagay yan saan? Nakalagay yan sa Butas. batas. Allahu Akbar. Kaya, ang pagtotroso, ibang kaso yung pagtotroso. Okay, punta tayo. Dumunta sa rule of law enforcement. So dito, yan pong tatlong elemento na mas'uliyatul jinaiya sa Arabic, mas'uliyatul jinaiya. Ang ibig sabihin ng mas'uliyatul jinaiya sa Arabic ay criminal liability. Criminal liability. Mas'uliyatul jinaiya. Ang mas'uliyatul jinaiya may tatlo. Ano yung Sister Fatima? Tatandaan mo pa? Bismillah. Mas'uliyatul aljina. Ano yung akhwalid? Tatlo na yon. Mas'uliyatul jinaiya. Guilty act. Yung sinabi natin kanina, yung kwan ng guilty Ano, act, criminal liability, Actus reus, mens rea. mens rea, ano pa? Actus reus. Ano pa? Mens Ah, actus reus, number 1. Mens And then rea, number 2. rea. Number 3, legal provision. Ano ibig sabihin ng legal provision? Nasul kanuni, may batas nagbabawal sa ginawa. Ibig sabihin na sa batas yun. Nailagay sa batas. Aha, barakallahu fikum. Okay, kunin natin yung rule of law enforcement. Yung pagpigil sa krimen. Yan po ang rule of law enforcement. Pagpigil sa krimen. Pagtitiyak ng public order. Pag-iimbestiga. Legal provision. Now, rule of judiciary. Wala pong kumuha na bachelor's degree ng judiciary. Mahirap daw yun. Ako ulit, tafaddal. Dok, di ba yung actus reus, action, so physical. Opo, Yung action. mens rea Actual. is mental. Hindi parang intent. Ay, ganun po. Tapos Niya. yung Opo, yung legal po niya. ay yung mens rea niya. Yung Opo. legal provision po yung legal yung hindi ko na ano yun. Legal provision is may batas na nagbabawal sa ginawa. Ibig sabihin, bawal, for example, sa batas, bawal, ano yan? Bawal pumatay. Bawal siya if there is batas. Pag walang batas, walang krimen. Pero walang batas dito na bawal pumatay. Walang Pwede ka crime. pumatay. Walang crime. Pwede ka pumatay, akwalid. Okay. For example, bawal pumatay ng lamok. Nasa batas. Kung nasa batas yan, bawal ka pumatay ng lamok. Pero kung hindi sa batas, wala talaga sa batas yan. So, hindi po bawal. Bakit? Sabi ng article ng Jordan, hindi ko alam sa ibang article ng batas, hanapin ninyo, la ukuba, wala jarimatu, wala ukuba, illa binnas. Makuha natin sa baba. Okay? So, Barakallahu fiik. Ustad, possible ba yung actus reus lang tapos legal? Walang mens rea, walang nia. May na bang ganon? Na wala siyang nia, pero actus Wala reus siyang lang? Diretso na siya. Diretso niya ginawa ang krimen. Like? Diretso niya ginawa ang krimen. Inshallah, doon yan I mean, magiging liable po ba siya? kapag ginawa niya, Opo, actus reus lang. On the spot na ginawa, hindi na intention, parang gawa-gawa na lang manslaughter. Tapos, legal lang siya. Pero wala siyang mens rea. Magiging liable ba yung crime? di ko pa naintindihan yung question. Okay, example mo daw. For Sa mens rea. example, Sa actus reus. meron isang taong mamamatay tao, patay ng patay, pero hindi na intention. Hindi, parang wala intention, parang gusto na lang pumatay, parang ganun lang. Parang, hindi ko alam kung matawag pa bang intention yun, pero meron siyang, which I meant to say, Ustad, pwedeng yung tatlo ba, maaring matanggal yung isa, o dapat nagkatikit silang tatlo para maging liable sa crime?
Psychopath po, Ah, psychopath ganun. you mean yung element? 3 Opo, elements? kung magkadikit ba sila o kung kailangan dapat magkadikit o di kay pwedeng dalawa lang basta yung pinaka-main is legal. Basta may Opo. legal. Kapag I mean, ginawa mo, pwede ba yung stud? opo, yung Ruknul Maddi, yung actors use, once na ginawa mo, crime na yon, automatic. May punishment ka na doon. Inshallah, makukuha natin yan, si Akhwalid, sa criminal law, inshallah. Don't worry. Okay? Barakallahu fik. Explain natin yan, mas maluwag doon. Okay? Nandun yan sa next bukas, inshallah. Okay. Pero kapag pinatay mo na actual na krimen na ginawa, yung actual na pinatay mo, nakita na, wala kang intention, na pinatay mo talaga. For example, paano ba walang intention? Meron bang intention doon mapatay? Meron, may intention na hindi, may wala kang intention pero napatay mo siya. Yan po yan sa, Crime na yun, di meron. ba? Crime na. Meron yun. Okay, ganito. Ikaw, Akhwalid, nag-hunting ka ng, ng deer. Ano yung deer? Usa. Ano yung usa? Self-defense, very din. Okay, usa. Nagkuha ka ng usa. Tapos, binaril mo yung usa, ang problema may dumaan na tao. Napatay mo siya. Ganun ba Tapos yan, pwede parang Akhwalid? ganun. Parang ganon. Inshallah, Parang yung ganun din question po. O di mahaba-haba kay, niya, Akhwalid. meron din ako naisip po stud yung psychopath yung parang wala sa sarili. Pwede ba yun? Opo, wala sarili. So lahat niyan, Akhwalid, doon yan sa criminal law. Okay? Okay. Not here. Barakallahu fikum. Okay, jazakillah. Dito ay introduction lang, Akhwalid. Okay? Doon natin magkan. Ganun po. So, may crime ba doon? Of course, merong crime doon. Pero crime na hindi mabigat. Magaan lang siya. Dahil hindi mo siya sinadya. Dumaan lang yung tao, ang napatay mo yung tao, hindi yung usa. So, yan po yung qatal al-khata sa Arabic, sa Islamic criminal law. Okay? Okay, Akhwalid, barakallahu fik. Okay, patuloy tayo para makuha natin ang punishment. Bismillah. So dito, rule of judiciary, pagbibigay ng tamang parusa. Yan po yung rule of judiciary. Pagpapatupad ng justice, pagpoprotekta sa karapatan ng biktima at akusado.